news, shock sila dito, kakapasok lang, heto na, BBM, iyak dito. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Dr. Lorraine Baduy. Ay, syempre bago natin simulan ang video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses na madidinig natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas. Mga katunay, pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Ipagpatuloy natin. Sabi niya, Ayan yung the General's viewpoint, mga katunay, ha? sagutin mo ito. Ngagba. -37 ratings mo sa Mindanao. Mag-snort ka na, damihan mo overdose levels, ha? Tungkol po ito sa SWS survey na bagong labas. Survey period is November 24 to 30. Nako, sa buong bansa minus na negative 3 ang net trust rating ng Pangulo. And sa Mindanao, grabe, negative 37. Ako grabe puro negative. No, syempre ikaw yung sinasabi natin, ikaw yung nakaupo. Dapat tumataas 'yan. Kasi kung ganyan nakikita talaga na bumababa. Naku, ibig sabihin hindi nasasatisfied yung mga tao sa ginagawa mo. Kumbaga ang mga tao lalong nadidismaya. Nako, paano ngayon 'yan? Hindi katulad dati, 'di ba? Nakita naman natin si BBM talaga, no. Mataas ang niya, malakas noong 2022. 'Di ba? Kasi syempre parang pa yung mga tao noon parang sabi nga nabulagan daw sila. Pero ngayon, grabe, no. Talagang parang wala lang yung mga tao. Talagang parang pinapakita na talagang parang hindi sila nasasatisfied sa nangyayari. Naku, kaya nga sinasabi ko, napakahirap kalaban ng taong bayan. At tatandaan talaga natin na ang taong bayan na nagluluklok sa inyo sa posisyon. Imbis na dyan kayo magpalakas, nako, pag dyan kayo nasira, nako, finish na. Oh, this is now the worst na natanggap ng Pangulong Marcos sa kanyang rating. Kasi yung mga nauna is nakakakuha pa naman siya ng 3% positive. Ngayon, grabe, negative 37. Never in the history ng Philippine politics na may presidente, sitting president, na nagkaroon ng ganyang kababa ng rating. So, what does this mean? Una, si Congressman Adjung, I think 2 months ago, sinasabi niya na tumaas na daw ang ratings ni PBBM sa Mindanao. Hello, Congressman Adjung. Sana sa Mindanao kasi parang pansin natin, syempre kahit wala naman tayo sa Mindanao pansin kasi natin dyan, malabo kasi na medyo paboran si sa Mindanao Ito si BBM Kasi 'di ba nakita naman natin nung eleksyon, nung midterm election talaga, halos doon panalo talaga lahat ng mga kaalyado ni BP Sara, yung mga nasa nasa hilera niya nung pagiging senador, halos doon sila nakakuha ng matataas na puntos talaga sa Mindanao. 'Di ba? Kasi kung talagang malakas, kasi alam naman natin ang Mindanao, isa yan sa napakalaking lugar. 'Di ba? Hindi basta-basta 'yan. Kung botante yung kailangan mo, isa ang Mindanao sa kailangan mo din talaga. No?
Kung kinakailangan mo magpalakas diyan sa Mindanao kasi maraming tao diyan, maraming lugar diyan. 'Di ba? Pero nakita naman natin, doon pa lang sa midterm election, naranasan na nila yung hinay. 'Di ba? Hindi sila nanalo doon kasi kung talagang malakas sila sa Mindanao, nanalo na yun nasa midterm election, mga tao nila sa alyansa. Pero kita nyo naman, mangilan-ngilan lang yung pumasok. Diba, sinuwerte lang talaga si Lito Lapid. Kumbaga, ako hindi pa napasama ata kay Coco Martin doon sa Batang Quiapo baka hindi na pinansin ng tao. Diba? Doon pa lang talaga para sa akin, kita ko na Kita ko na talaga parang humihina na yung ni BBM. 'Di ba? Kailangan talaga, ang gawin niya talaga ngayon is magpalakas talaga na magpalakas siya sa mga tao kung ano ba dapat ang gawin niya. Lalong-lalo na syempre yung pagkakadala kay PRRD sa dahig dun sa ICC. Yun din ang isa sa sumira sa image niya. 'Di ba? Dapat hindi niya rin ginawa yun. Kasi yung mga bagay na alam niyo makakasira sa image niyo, huwag niyo gagawin. Kukulit niyo rin kasi. Magising kayo sa katotohanan na ang Mindanao will always be a Duterte country. Yung paisa. Maalala ko tuloy nung Alam naman natin, malakas ang mga Duterte dyan. Kaya nga sinabi ko kanina yung senatorial ng mga Duterte noong 2025, malakas talaga dyan noon. bago mag-eleksyon nung May, itong midterm. Grabe, kahit saang lugar magpunta si BBM, sinisigawan ng Duterte, Duterte. Tsaka Kaya nakita naman natin, di ba? hindi na- Nakita natin nung si PRRD dinala sa ICC nung nagkaroon ng mga rally. Isa yan ang Mindanao sa nakita natin talaga na napakaraming sumuporta kay PRRD. Talagang napakaraming nalungkot at talagang humihiling na si PRRD ay papalikin dito sa Pilipinas. Talagang dyan talaga sa lugar ng Mindanao. Nila itinuloy yung mga campaign rallies nila sa Mindanao dahil ramdam nila ang galit ng mga taga Mindanao. So ngayon, yung galit ng taga Mindanao dahil sa ginawa ng administrasyon sa kay Tatay Digong lalong nadagdagan dahil ito na yung talamak na korupsyon. Si Atty. Vic Rodriguez, dating Executive Secretary, hindi na nakatiis. Sabi niya itong negative 3 na net trust rating ng Pangulo is naubos na ang mandato ng Pangulo kung sa kandila pa wala na. Kung tutuusin kasi yung karisma ni BBM parang nawala na. Hindi na katulad dati yung init talaga. No, talagang nagkakasugat-sugat pa si BBM nung eleksyon talaga. Halos hinahatak siya, hinihila siya, sinasalubong siya kung saan siya magpunta. Kasi ngayon nakikita natin parang wala lang. Pag dumaan siya, parang wala lang sa mga tao. Parang, oy, presidente, okay. Parang gano'n na lang Hindi katulad dati. Pero nakita naman natin si BP Sara. Kahit saang lugar magpunta, pinagkakaguluhan. Ubus na naupos. Pero ano yan, negative. Samantalang si BP Sara, tumaas. Dati si BP Saris, ito ang survey ng SWS, last nilang survey, September 2025. So si BP Sara may plus, positive 25 na net satisfaction, trust rating. Kontakin nyo kung ano-anong paninira na ginagawa kay BP Sara. Partida na yan partida na yan si BP Sara. Kumbaga, lagi lang nasa dahig. Kumbaga, inaasikaso niya yung tatay niya. Unawa natin yun. Wala naman kasing mga asikaso kay PRRD. Hindi naman inaasikaso ng gobyerno natin dito. Di ba? Pero kita nyo naman, ang mga tao, di ba? Halos napakalaki pa rin ang tiwala kay BP Sara. Sa kabila ng sinasabi ng mga nasa palasyo na si BP Sara daw wala nang ginagawa kundi puro pumunta na lang ng ICC doon sa daig sa tatay niya. Diba? Grabe yung mga sinasabi nila. Kaya nga sinasabi ko kanina, ako intindi ko yun
Kasi sino ba asikaso kay PRRD? Sino ba ang asikaso kay PRRD kung di sila lang din na pamilya? Hindi naman tinutulungan dito sa halip na tulungan ka, dinala pa ron eh. Parang gusto pa nilang maburo talaga si PRRD dun, di ba? Kaya talagang ganun ang ginagawa ni BP Sara. Pero as Vice President, ginagawa niya naman talaga yung tungkulin niya. Nakikita naman natin na kapag may kalamidad, dumarating naman yung tulong. Na kahit na hindi na natin makita yung mukha ni BP Sara, importante is yung tulong na binibigay niya kahit yung mga tao niya lang. Nakita naman natin yung mga tao niya ang pumupunta. Diba? Tsaka hindi na naman kailangan ng presensya niya ron. Ang importante is yung presensya ng ginagawa niya is maramdaman ng mga tao. Hindi katulad ng iba, pumupunta pa, umi-eksena pa, magtuturo-turo kung saan-saan. Oh, walang wala naman, parang wala lang. Oh, diba? Ngayong November, tumaas pa. Plus, positive. Nasa si General Macanas, parang may nagkakarera ng kotse. Parang nasa racetrack ka General ng ng Fast and the Furious. 31 sa buong bansa ito ha. Samantalang si PBBM bumulusok noong September, meron pa siyang positive 7. Okay ba yun? Ngayon, negative 3 sa buong bansa at ngayon ko lang nalaman through sa post ni Dr. Lorraine Badoy na negative 37. So, Mindanao will always be a Duterte country. Binasa ko, magbasa tayo sa Totoo yan. sa mga comments na nabasa ko. Masakit. Masakit para sa amin. Kaya para sa akin, kapag ang Mindanao hindi mo nakuha, no? Kung politiko ka, hindi mo nakuha ang Mindanao. Nako. Delikado yan. Di ba? Kung ikaw kumakandidato ka. Di ba? Yung Kasi napakalaking lugar niyan eh. ginawa nila kay Tatay Digong, I can never forgive and forget. Kaya ito sa eleksyon, tutusin kung magkakaroon ng eleksyon sa 2028, tapos tumakbo si BP Sara ang presidente, tapos si BP Sara matatalo sa Mindanao. Oh! Parang kay FPJ, di ba? Noon dati, maibalik lang natin si The King, di ba? Rest in peace to The King. Na natalo si FPJ sa Mindanao, mababa, walang botong nakuha si FPJ doon. Sus Mariosep, napaka-imposible noon. Dahil alam na atin na si FPJ, no, ay napakalakas sa Mindanao. No? Talagang maraming humahanga sa kanya sa Mindanao. Marami talagang mga taong sumusuporta sa kanya sa Mindanao. Kaya kung kay BP Sara mangyayari yun, katakataka na naman ang mangyayari. Siguradong meron na namang hocus-focus to the level na naman. Ay, nako. Kaya huwag kayong paloko-loko sa 28. Ang mga tao nagiging mapagmatsyag na ngayon. So, ako, masakit din. Hindi ko yan makalimutan sa buong buhay ko. Talagang beyond description itong ginawa. I never thought na aabot ng ganito ng ating minamahal na Tatay Digong. Maghirap sa banyaga. Biruin mo, nag-Christmas siya lang mag-isa. I cannot just imagine kung ako nasa kalagayan ni Tatay Digong kung paano ako makasurvive. At dito mo makikita ang leadership ni Tatay Digong. Mag-9 months na Nakikita mo nga si Tatay Digong, di ba? Nakakulong, pero ang taas pa rin ng Tsaka kita mo na, bago bumaba si Tatay Digong o bumaba na siya sa pagiging presidente, trust rate niya napakataas pa rin, di ba? Diyan. Diyan pa rin. Sabi ni BP Sara, he is in good spirits. Lumalaban. Tinanggap niya na ang kanyang kapalaran. Handa siyang magsakripisyo para sa minamahal niyang bayan. So, lalo akong napapahanga sa brand of leadership ni Tatay Digong at kanyang mga anak. Tingnan mo si BP Sara. Kahit anong iba tong puti,
lalong tumataas ang kanyang rating. Kahit anong paninira ninyo, sige, impeachment, sige, mag-impeach kayo. Tsaka kahit si BP Sara, habang lalong sinisiraan, lalong yung tiwala ng mga tao is lumalakas. 'Di ba? Lalong kumakapit ang sumusuporta ng tao sa kanya. Hindi katulad ng iba. 'Di ba? Pag may narinig na negative na chismis doon na negative na bato, nawawala na ng gana, 'di ba? Pero kay BP Sara hindi eh. Kaya nga yung mga nag-aakusa kay BP Sara, hindi pa sila makaramdam, napakamanhid talaga nila eh, no? Kaya todo effort talaga sila para maging masama si BP Sara sa mata ng taong bayan. Pero hindi pa rin talaga kinakagat ng taong bayan yung gusto nilang mangyari. Sinong nagsabi? Si Professor Ronald Llamas ng Dilawan. Sabi niya, duda, malabo yung impeachment na yan. Sabi niya, why? Number one, malapit na ang election ng 2028. Ibig sabihin ang mga politiko, maingat na. Dahil maapektuhan sila sa 2020, lalo na ngayon. Isa rin yan, ha? Isa rin, totoo yan. Yung sinabi ni Llamas na ang mga politiko kailangan mag-ingat kasi malapit na ang 2028. Kung itatakbo nila o ipaglalaban nila yung impeachment case ni BP Sara at kung sila ay papabor doon, sana magustuhan ng mga tao yung pabor na yun na gagawin nila. Kung si BP Sara ay ipatatanggal nila. 'Di ba? Alam naman nila yung mga kapalaran ng mga nangyari dun sa mga anti-Duterte na 'di ba? Oh. Pero hindi ko naman sinasabing gano'n, no, pero bahala kayo. 'Di ba? Kung isa ay sa bumoto sa impeachment kay BP Sara, nawa ay manalo sana rin kayo sa election sa 2028. Asa. 'Di ba? Pero tingin ko, totoo yung sinasabi ni General Macanas, ni Llamas na malabo kasi yung iba mag-iingat dyan. Kung mahal pa ang political career, kailangan yung mag-ingat talaga sa gagawin yung desisyon. Dahil ang mga Duterte ay hindi basta-basta. Napakalaking pundasyon ang ginawa niyan. Napakaraming suporta sa mga tao yan. Kaya nga umabot ng 32 million yan eh. At kaya rin naging presidente si Tatay Digong, kaya naging vice president si Sara Duterte. Dahil sa dami ng sumusuporta sa kanila. Ngayon, kung gagawa kayo ng dahilan para mainis sa inyo yung mga tao sa 2028, bahala kayo. Itong mga lumalabas na survey at pataas ng pataas ang rating ni BP Sara. Pangalawa, pababa ng pababa ang rating ni Pangulong Marcos Jr. Ito na ngayon, negative. Sino pang susuporta sa kanya? Talagang na ngayon, lame duck president na itong si PBBM. Samantalang ang mga politiko, unti-unti nang gagapang yan. Gagapang papunta sa mas malakas na kandidato. And then number 3, yung requirements ng Supreme Court. Napakahirap na daw ngayon magsampa ng panibagong impeachment complaint kasi ayaw na ng Supreme Court na maulit yung nangyari ng Pebrero. Kaya nga kita nyo naman, wala namang mga taong nagwe-welga na napakarami na umaabot ng milyon na gustong ma-impeach si BP Sara. Diba wala ka nakikita? Nagtataka ko dito sa mga kumag-kumag na na sinasabi na hinihiling doon ng taong bayan na ituloy ang impeachment ni BP Sara, di wow. Nakikita naman natin yung mga tao halos walang pakialam eh. 'Di ba? Hindi iniintindi yung impeachment ni BP Sara at ayaw nilang ma-impeach si BP Sara. Kasi kung gustong ma-impeach yung mga tao si BP Sara, milyon-milyong katao ang susuporta diyan. Pero may milyon-milyon ba kayo nakikita? Meron milyon-milyon na nawawala. Pero yung milyon-milyong kataong nakikita, wala. Sa perang milyon-milyon nawawala. 'Yun. 'Di ba? Di napunta sa flood control eh. 'Di ba? Kaya wag niyo ikakatwiran sa mga tao na taong bayan ng may gusto ng impeachment ni BP Sara. 'Di ba? Wala kang makikitang mga tao. Kung may nakikita ka man na gustong ma-impeach si BP Sara, halos bilang na bilang mo sa daliri mo.
Di ba? Pwede mong ituro 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pwede mong pilangin ng ganun eh. Di ba? Yung dineclare nilang unconstitutional ang impeachment complaint laban kay BP Sara. O ito, si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. Sabi niya, good luck sa mga nagplanong mag-impeach kay BP Sara. Oh, yun, good luck Mahihirapan kayo. Mahirapan sila Bahala dahil sila. nasa Kung gusto nilang kumuha ng bato na ipupukpok sa sarili nila, o sige, impeach nyo si BP Sara. napakatinding requirements ng Supreme Court sa pagpapahil ng impeachment. Makinig kayo ng makinig kay Trillanes tsaka kay Dilima. Tsaka ng Tibero. Sige lang. Ano ibig sabihin no? Wala. Panalo na po tayo mga ka-DBS. It's just a matter of time bago ang isang Duterte makabalik sa Malacanang. Kaya kapit bisid lang tayo. Todo suporta, todo dasal para kay Yes. Tatay Digong, kay BP Sara sa Ayun, natating natunghayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natunghayan natin ang boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.